Most people worry about the future. Minsan pumapasok sa isip natin, magiging successful pa kaya ako? Ma-achieve ko pa kaya yung mga goals ko? Makikilala ko pa kaya yung right person? So normal yan. Lahat tayo na-experience yan. At dahil doon, hindi tayo makapag-focus sa present. Hindi dahil marami tayong problema. Kung hindi dahil hindi natin alam kung ano yung mga susunod na mangyayari. Kung na-experience mo yan, may isang bagay ka na kailangan maintindihan. The truth is, ang pinakaayaw kasi ng brain natin is uncertainty. Ayaw ng brain natin na hindi tayo sure kung anong mangyayari sa future. Ayaw natin sa mga bagay na hindi sigurado. Kaya pag inisip mo yung future, automatic, naghahanap ng sagot yung utak mo. Naghahanap ng assurance, ng certainty. Pero ang problema kasi, wala naman kasi talagang nakakaalam kung ano mangyayari sa future, di ba? Wala nakakaalam kung ano mangyayari bukas, next week, next year. Mas gusto kasi ng brain natin kung ano yung familiar. Kaya nga maraming tao nag-i-stay sa trabaho na hindi nila gusto eh. Kaya marami ang tao na nag-i-stay sa toxic na relationship. Kaya marami ang tao na takot mag-take ng risk. 'Di ba? Kahit hindi ka na masaya, kahit hindi ka na fulfill, at least ito, kabisado ko na at least ito, alam ko na yung mangyayari eh. Kaysa sumubok ako ng ibang bagay, hindi ko alam kung ano yung mangyayari. At dyan nag-uumpisa yung problema. So dahil ayaw natin sa uncertainty, madalas pinipili nating manatili kung nasaan tayo. Hindi natin ginagawa yung mga bagay na alam natin na dapat nating gawin. At lumipas yung ilang buwan, minsan taon pa nga, makikita mo, andun ka pa rin sa sitwasyon na yun. At habang tumatagal, na nakikita mo na walang nagbabago, doon na dumarating yung fear o yung takot. Diyan ka na mag-start mag-overthink. Ganyan din yung na-experience ko. May panahon sa buhay ko na para ka lang naka-autopilot, alam mo yun. Gigising ka, papasok ng trabaho, magsi-cellphone, kakain, uuwi, tulog, repeat. Paulit-ulit lang siya. Wala naman akong malaking problema. Pero walang direksyon yung buhay ko. At habang tumatagal, napapaisip talaga ako nun, may pupuntahan pa ba itong ginagawa ko? Eventually, nag-decide ako magbago. Nag-start ako mag-workout, mag-aral, mag-take ng mga opportunities, mag-create ng content. At doon ko na-realize yung isa sa pinaka-importanteng natutunan ko sa buhay ko. Hindi nawawala yung uncertainty. Hindi darating yung araw na sigurado ka na sa lahat ng bagay. May mga araw pa rin na magdududa ka sa sarili mo. May mga araw pa rin na magda-doubt ka. May mga araw pa rin na tatanungin mo yung sarili mo, kaya ko ba? At okay lang yun. Parte lang talaga yun ng buhay. At doon nagbago yung perspective ko. Imbis na mag-alala ako kung ano mangyayari sa future, mas nag-focus na lang ako sa present. Mas nag-focus ako kung ano yung pwede kong gawin ngayon. Di ba, hindi ko naman kasi makokontrol yung future eh. Pero, pwede ko siya ma-influence. So, paano? Sa habits ko, sa mga decision ko, sa actions ko, araw-araw. At doon ako may napansin. The more actions that I take, the more na nawawala yung fear. The more na nababawasan yung pag-iintindi. The more na nawawala yung pag-overthink. Pero kapag wala akong ginagawa, yung chill-chill lang, the more na nag-overthink ako. The more na dumadami yung problema ko. Kaya kung may isang bagay ako natutunan, huwag mong intayin na maging ready ka. Huwag mong intayin yung right moment. Huwag mong intayin na malaman mo lahat bago ka mag-umpisa. Kasi hindi darating yun. Mag-take ka ng risk. Umalis ka sa comfort zone mo. Gawin mo yung mga bagay na alam mo na dapat mong ginagawa. Pag-aralan mo yung mga bagay na alam mo na dapat mong pag-aralan. So, hindi mo naman kailangan maging perfect. Hindi naman agad sabay-sabay. Kahit pa unti-unti lang. Basta ang importante, umuusad ka. At promise ko sa'yo, the more na nagtitake ka ng actions, unti-unting mawawala yung fear. Unti-unting mawawala yung doubt mo sa sarili mo. Unti-unting mawawala yung anxiety. So guys, good luck sa inyo. So, thank you sa panonood ng video at sana kung may natutunan ka o kaya may nakuha kang value, pa-like naman ako and then pa-share. So, see you next time.